Sa pagsilay sa nakaraan, ang ating mga pinagbabasihan ay ang mga artifacts na karaniwang nakikita sa mga museo. Sila ang nagsisilbing mga mata natin upang malaman ang mga pangyayari noong unang panahon, na nagbibigay kaalaman patungkol sa pang-araw-araw na ginagamit ng ating mga ninuno sa pakikipaglaban, pagpapahayag ng pananampalataya at maging sa pagluluto at pananamit. Para sa akin, ito ang unang pagkakataon na masisilayan ko ang nakalipas na pinagdaanan ng mga Pilipino sa kanilang paglalakbay patungo sa kasalukuyan, partikular sa Pambansang Museo ng Antropolohiya. Ano kaya ang matututunan ko dito? Gaano kaya nabago ang mga paniniwala at kultura ng mga sinaunang Pilipino? At bakit kaya naging mahalaga ang mga artifacts na nagpapakita ng banayad na pagbabagong ito? Ayon sa Textiles and Weaving National Museum, ang mga damit ay mahalaga sa buhay ng mga katutubong Pilipino. Sila ay nagsisilbing mga palatandaan ng antas ng lipunan bilang kayamanan ng babaeng kakasal sa mga matataasang estado ng miyembro ng barangay at bilang natatanging handog sa mga espiritu upang humiling ng ulan para sa kanilang mga pananim, upang pagalingin ng mga may sakit at upang pagpalain ng mga pista ng ani. Ginagamit din ito bilang tela sa paglilibing upang mas mapadali ang paglipat sa kabilang buhay ng mga yumao. Kaya naman, ang mga damit at tela na ipinuburda ng iba't ibang grupo ng tao ay bahagi ng kanilang kultura at identidad. Pero wait lang, medyo napagod ako. Pahinga muna saglit. Ang hinabing telang kumot at binodbodan na estilo ng mga ifugaw na kilala rin sa tawag na kinutian. Ang telang ito ay madalas ginagamit ng mga kadangyan upang ipakita ang kanilang posisyon sa lipunan. Ang pagsusuot nito ay sumisimbolo sa katuparan ng kanyang buhay at bilang palatandaan sa mga yumaong kamag-anak na siya ay kabilang sa kanila. Sa paghahabi ng telang ito, ang mga ifugaw ay kinukonsidera ang paglalatag ng kanilang mga nakagisnaang gawin, gayon din ang pagpapakita ng kaniyang natatanging kultura. Halimbawa na rito ay ang mga nakatahing simbolo at mga kulay na ginamit ay nakaayon sa kanilang tradisyon. Gawa ng mga kababaihan, ito ay ginamitan ng binodbodan na estilo o tinatawag na ikat. Ang mga manhahabi, bago pa man ito sa gawa, ay magkakaroon ng munting seremonya para sa paggagamiting kasangkapan sa paghahabi. Pagtapos, ito ay maiging kinukulayan gamit ang mga natural na pangkulay at dito na magsimula ang paghahabi. Ang kinutian ay makikita sa Museo ng Pilipinas. Ito ay maayos na nakaladlad upang ipakita magandang simbolismo at mga disenyo sa kumot. Makikita rin na ang kumot na ito ay napakalaki kumpara sa iba pang mga telang makikita sa seksyon na ito. Ang baal ay ginagamit bilang bahag o loincloth na siyang karaniwang gamit pangkasuotan ng mga kalalakihan sa Abra, partikular ng mga Tinggian o Itneg. Ginagamit rin ito bilang sinturon na siyang tinatawag na balikes o barikes upang panatilihin na sa ayos ang kanilang kasuotan. Ang telang pinilian mula sa Abra ay nagpapakita ng mga disenyong antropomorpiko, botanical, celestial, geometriko at zoomorpiko. Gamit ang teknikong brocade, nabuo ang mga disenyong kasabay ng pangingibabaw ng linyahang disenyo ng tela. Sinasabing eksklusibo lamang sa mga Itneg ang eksaktong kahulugan ng mga simbolong makikita sa kanilang mga habi. Ngunit ilan sa makikita sa halimbawa ay ang mga disenyong hugis hourglass na siyang madalas na makikita sa mga habi ng mga Itneg, hugis X at hugis diamante na nakapaloob sa mga hugis X na sinasabing nagre-representa sa rice at rice mortar. Sa kabuuan, pinaniniwalaan na ang mga disenyong ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at nagsisilbing simbolo ng katanyagan sa kanilang tribo. Sa paraan ng pagkakapresenta ng museo sa mga ito ay naging kapansin-pansin ang kombinasyon ng mga disenyo na nakapaloob sa mga hinabing tela, kasama na rin ang mga pangunahing impormasyon na nakalagay sa ilalim upang makilala ang mga ito. Ang akin ay traditional na wraparound skirt ng mga kababaihan sa gadang na may malalim na kahalagahan pangkultura. Karaniwan itong isinusot sa mga pista at mga mahalagang okasyon. Bagamat mas kilala ito sa pagdiriwang, mayroon din itong ritualistikong aspeto. Ginagamit ito sa mga ritual ng paglipat sa buhay upang ipakita ang paggalang sa tradisyon, pagkakaganda ng tribo at koneksyon sa kanilang mga ninuno. Bahagi at disenyo ng akin ay may kaakibat na simbolismo na sumasalamin sa katayuan at paniniwala ng mga tagagadang. Ang pinakauna ay ang mata-mata pattern. Ang tuloy-tuloy na tatsulok na disenyo ng puting beads sa mga dulo ng tela ay sumisimbolo sa proteksyon at pagiging mapagmatsyag. Tassel beads at burda. Ang mabusising beadwork, nakasabit na tassels at pulang dilaw na burda sa dugtungan ay simbolo ng yaman, kasipagan at mataas na antas o prestigyo sa lipunan. Pangatlo, ang estilo ng pagsuot. Ang sadyang pag-iwan na bukas sa isang bahagi ng palda ay sumisimbolo sa natatanging identidad at estetika ng mga tagagadang na kaiba sa ibang pangkat ng pagbilyero. Sa National Museum of Anthropology, itinagtanghal ang akin na mula sa mga gadang bilang bahagi ng permanenteng koleksyon ng mga katutubong tela sa pamamagitan ng ang una ay ang technical na pagsusuri. Pinibigyan din ang husay ng paghahabi tulad ng laland weaves at ang maliit na diamond patterns nito. Ang pangalawa ay ang cultural na preserbasyon. Inilalahad ito bilang isang mahalagang cultural heritage upang ipakita ang sining na paghahabi at pagbubunda na unti-unti nang nawawala sa bagong henerasyon. Iba-iba man ang kwento, iisa lang ang minimiting ipahayag. Ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong grupo sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga hinabing tela at damit. Mula sa paglalakbay na ito, gaya ng pagkabuhay ng mga artifacts sa museo sa panaginip kong tila totoo, bakit hindi natin buhayin at panatilihin aktibo ang mga kulturang ito?
Ang pagbuborda ng mga katutubong grupo sa Pilipinas na nakaugnay sa kanilang buhay, paniniwala at maging paglilibing ay sikapin natin magpatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Tulad ng isang sinulid, ihabi natin ang kinabukasang hindi nakalilimot sa kanilang sariling kultura at tradisyon. Isang bukas na tinahi mula sa pagmamahal sa mahalagang paraan na pagbuborda hindi lang sa Ifugao ngunit sa buong Pilipinas. Ngayon, nasa iyo namin pinapasa ang karayom at sinulid. Ipagpatuloy natin ang pattern na iniwan sa atin ng ating mga ninuno at pangalagaan ito para sa mga susunod na henerasyon.